We praise your name, Lord. Hallelujah. Dalay ko, nagbayibog pa ako ng mga Diyos na nag-aapunon. Nagpasalamat kami, Ginoo, nag-aapunon ng aming gitibong sa usa na pinutuyo, Lord. Hallelujah. Nag-aapunon. Aming ginahangyo, Ginoo, yung presensya ng kapakitugan. Tagsa-tagsa ka na mo, Ginoo, na mahimong himutan mo, Lord. Panalaginan kami Ginoo nini nga kahapon. Salamat to Jesus sa imong kaayo bisan pa nini nga kahapon Ginoo nga itugot ini nga iglesia Ginoo uban sa ingahang pastor nini nga iglesia nga pastor Elmer Balikwato ikaw nga bless kini Ginoo nini. Oh yes, hallelujah. Ang tagsa ka na mo Ginoo. Pulay na kami Ginoo sa imong grasya Panginoon. Hallelujah. Salamat to Jesus. Isang pa sa magasugod kami Ginoo, ikaw magasugod man sa pagpanghikot sa tagsa-tagsa ka na mo Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. You may be seated. Great honor to introduce this humble servant of God. Amen. He was born on September 11. He was born on September 11, 1981 at Barangay Camlang, Escalante City. He is 41 years old. His mother is Victoriana Balikwato and his father was the late Rudy Balikwato. They are 7 siblings in the family and he is the 6th one among the siblings. He spent his elementary and high school days at Barangay Camlang. He graduated his bachelor's degree at Northern Negros State College of Science and Technology, with Bachelor of Secondary Education, major in Science. He was employed in Tigbao National High School from 2008 to 2013. He transferred in year 2013 to 2015 at Escalante National High School, Libertad Extension. In January 2015, he transferred again at Janay National High School and found the love of his life. He got married in October 13, 2015. And he was blessed with 2 daughters, named Shekinah Balikwato, 7 years old, and Zephaniah Balikwato, 3 years old. He was the youth president of the EHFJC Camlang Church from year 2010 to 2015. Also, a
and associate pastor of AHFJC Tamlang Church from year 2021 to 2023. A preacher, a lecturer in different church activities. Kind, approachable, and down to earth. Before starting this ministry here in July, his ministry here in July, I asked him if he is committed and ready to face the different challenges of a pastor. And with a soft voice, he responded, yes. And at this point of time, we gathered together in this very place to finally do this installation ceremony. And I cannot believe na handong na kung sa una naman yung pastor's wife, kikilat ka sa usapan. Dear brothers and sisters in Christ, the man of God I am referring to is my dear husband, Pastor Elmer Hipila Tamuato. Praise the Lord. Salamat sa itong nabati, mga kaigsunan, no? Unsa si Pastor Elmer, sa iyang panimalay, iyang achievements kinabuhi. Pero ang pinaka-the best achievement, mga kaigsunan, once we serve our living God. Only pinaka-highest calling, mga kaigsunan. Dapat na ito, masulipay ka, nagbati at Mr. Kare, no? Was of respect. Ang kinahandong siya, magkabana siya pastor. So, siya kasing-kasing nanda ng adaan. Praise God. At the same time, nakita sa Ginoo yung kasing-kasing. That's why, grant sa Diyos ang mga Messiah sa kasing-kasing. Amen. Praise God. So, salamat sa Ginoo. Now, at this point of time, I call on Bishop Ricardo C.R.S. Concepcion to have our installation message. Lapakan na to si Jesus. Praise the Lord. Naging salamat na Pastor Kim kung maghapon sa tanan. Ako sa pa ako panitamunan na makasulti ko sinubuhan sa ako ang buhat itong nag-iwata sa akong workshop seminar dito mga babigo. Masalamat po sa Ginoo makakakilo ako dito susunod sinubuhan. Praise God. Una sa tanan mga sunan ato yung pasalamatan ng Diyos because He has done so good. Amen. Praise God. And if we think about His goodness, of course, we do not have any reason that we cannot give Him thanks. Sa kinabuhi pa lang, mga kaisunan, wala na tayo rason na ito ng pasalamat sa Diyos. Kanuna, good. Kanuna, kinamuning ginasulti na walay tao magabhatag na maghatag o kinabuhi. Ang Diyos na. Kanya wala po ay amount of money na makapalit sa kinabuhi. Kaya ang kinabuhi pwede pang mapalit sa kwarta, bulaan ang magdaranon, apan disgrasya kayo ang mga kubra. Gabi na gayon ang makubra na sa kampo o mag-try na disgrasya. But we are so blessed and we are so very thankful that God is very fair. He is just a fair God. He gives us life no matter of your background, no matter of your status. Dapat man ka, imol man ka, pobre man ka, kung sa may kahintang sa imong kinabuhi sa susunod, salamat ng Diyos patas na naghatag ka namin kinabuhi. Dapat ka namin. So, mayroon ko siyang pasalamatan. Let us work our hands as one more than two. Let us all stand. Praise the Lord. Hallelujah. As I'm going to read a scripture as the foundation of my short message for the installation of our pastor here in Jenai Church, our newly opened work. This is
in the book of 2 Timothy. Let us open our Bible in 2 Timothy chapter 4. And let us begin reading from verse 1 up to verse number 5. Nagayon din mag-igsunan. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word, instant in season and out of season. Yes. Reprove, Yes. rebuke, Amen. exhort with all long suffering and doctrine. For the time shall come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Ini siya mapulong, dininis ako ipamulong ni Apostol Pablo kang Timoteo sa ilang panahon. Praise God. At kung naroon, kagasimplimon mo nga oy, murag napabapit-bapit na mga pastor na ito, dinit ni sa disulti ni Pablo sa mga tao dito kami ato, ito natin isunan. Kanya, verse number 4, nakaingon, they shall turn away the ears from the truth and shall be turned unto fables. The last verse, but watch thou in all things. Ang kanan mo ingon, in all things. Endure afflictions, Yes. and do the work of an evangelist, and make forth proof of the ministry. Let us pray. Lord God, we thank you for your precious and holy word, Lord, this afternoon, that we are going to share to your people, especially to our precious brother, Pastor Elmer, by Lord. I know, Lord Jesus, that this particular moment is the most special moment in the life of Pastor Elmer. Yes, Lord. Thank you for the ministry. I pray, Lord, that you will bless these words that I am going to share not only to Pastor Elmer, but to all of us Yes, Lord. as part of the body. As we are waiting for your glorious appearing, Lord, make us all worthy. Hallelujah. Using your service. All these things we pray with thanksgiving in our hearts. In Jesus' name, nagdadala sa inyo. Magaling ko na kita mag-explain. Desiring to become a preacher, or a teacher, or a bishop, or of any calling and position in the church is a very sacred and highest Yes. mission. That is why si Pablo nag-emphasize kanunay ng atong pagkatinawag isip manok balantay o mga alagad sa Ginoo. Isulti niya kini nga kini usa ka bilidhong pagtawag because this is divine calling. Anong gitawag kini nga sacred? Anong gitawag kini mag-igsunan nga highest calling? Tungod kay kining maong pagkatawaga langit mo. Kung ano na po mag-igsunan nga gitawag kining langiton nga pagtawag tungod kay ang pagtawag kanimo mga kaigsunan mao ang paggamit kanimo aron ihatag ang mensahe sa mga tawhan aron ang mga tawhan makadawat ug kaluwasan. Amen. Because the greatest desire of God ever since, even from the Old Testament down to our new generation, our present time, let us always remember, church, na ang handong gayud sa Ginoo mao, kaunta ang tao, dili hukman sa sila. Dili unta ang tao mawala, kung dili kaunta ang tao makadawat, makaabot sa gitawag kahibalo, may tungod sa usap importanteng butang na mga kanyang kaluwasan. Apan unsaon man ang pagkahibalo sa tao, unsaon man nila mag-igsunan ang pagkadawat sa maong kaluwasan kung walay taong pagkagamitan. Kusa bulahan kita na mga tinawag sa Dios, mga kaigsunan, din irang aron mga lagad diya kaniya sa Ginoo kung dili
usab mga lagad kita sa mga katawan nga nagkinahanglan o kaluwasan. Amen. Apan kinahanglan usab ganiadto mga katawhan, mga piniling mga tawhan nga tinawag sa Dios, kinahanglan gyud usa masabtan nila ang katuyuan sa pagtawag sa Dios. O kinahanglan po na masabtan nila kung unsaon nila pagtipig ang maong pagtawag sa Dios. Kay kining maong calling sa Ginoo dili lang ni usa ka tuig. Ang pagtawag sa Dios kanato sa ministry mga pastor dili lang usa ka tuig. Kung dili ang pagtawag sa Dios kanato diha sa ministry hangtod nga buhita o hangtod sa katapusang gudlo sa tong kinabuhi. Padayon ta mga lagad diha sa Ginoo. Padayon ta labuhat diha sa Ginoo. Una sa tanan, gusto na kong ipahibalo, isip inyo, bishop o elder, niling atong distrito o pastor sa lokal na kongregasyon sa Sagani, mao kini, kasanihang tawgon ka sa Dios, mga ikson, ayaw kalimti, mawala expiration ang imong pagkatinawa. Amen. Dahil sa kalibutan ng mga pun kagsisinta, medyo, una ka ay sugod ka pili, Moritay, Morita. Oh? Kaso lang po, hindi lang po Moritay ka kayo. Ito po po naman nawa. Diba? So na, Moritay, kasi po na. No? Pero sa gobyerno na, sa natural na, pero sa Diyos, kung tawagong ka sa Diyos, bahalag 70 anyos ka na. Basta kasarangan ka buwali, mga kiksunan, walay retirement sa Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Amen! Amen! Praise the Lord. Now, unang butang, ang isulti diri ni Apostol Pablo, mga kiksunan, kang Timoteo, mga kini. Kasadihang human katawgon sa Diyos, hining maong ministeryo, kadi ibutang ka sa Diyos, kung asa mang dapit, ang una ginimong obligasyon, maong pagwali sa pulo. Diba gingon niya diri? Ang una gingisulti niya, Iwali ang tulong. preach the word. In other words, we need to understand pastors, ministers, being called by this divine calling by God. Let us always put in our mind that our calling or our responsibility in our calling is to preach the word. Kung manong tinahanglan nato, iwali ang pulong, ang maayong balita, kahit mga piningisulti na Apostol Pablo, nga wala na po kikaulaw ang pagwali sa mga balita, kahit mga pini ang gahon sa Diyos, sa kalunasan ni Ate Nito. Ang wali sa Diyos, na pagwali sa Diyos, ang maayong balita, ang pulong niya, kahit pinaagi niya na ang tao maluwas. So, una na itong responsable nun. Iwalig yung nato ang maayong balita. Mauna nga, isang pugan pa ka sa imong ginikanan, o pugan ka sa imong asawa, o pugan ka sa isang kinsa, hindi ka mapugan dahil nasayod man ka ng imong responsable, mao gayon ang pagwali sa pulo. Praise the Lord. Okay? O niya, gisulti pag yun, niya Apostol Pablo, nga sa maong pagwali sa pulong, walay kondisyon. In season, or out of season. In other words, preaching the word of God is not seasonal. Mawali lang po ng ganahan. Doon na ganyan mga pastor, mawali lang ganahan, ganahan, yaw, tuta, di ganahan. Tabal ka ng pastor. Nakasabot mong tabal, wala bahala. Kaya pagwali na ito, bahalag daghan mong tutay, ang tino na tinawag sa Ginoo, bahalag tulurag ako, pag-isuna, ang imong walihan, ga-aso-aso na ito rin. Mga iksoon, manindok na, ato mabiton, salamat, Ginoo, sa imong. O mga iksoon, hindi na natapos ang atong servisyo. Nagpalamusta ka sa mga usap. Pero mo lang dali-dali ba? Dili pwede. O niya, ang pagwali sa pulong sa Diyos, ang Osborn, is not based on season. It's not based on any condition. In other words, in spite of so many circumstances and challenges that comes along your way, you are being commissioned. You are this mandate to
O na rin Ma'am Mirna, ikaw nakatestimony magka. Kaya kapinas kahit ikabigay. Ino ka Ma'am, hindi kayo tumadato ka, kakatikan ka sa leader sa bahay. Ha? Langit dito Ma'am. Isang dili pa maong mong ikuha. Inuya ko ka sa leader. Langit dito Ma'am. Dili. Isang dato ka ka, kaya wala ka kinabuhi isang ko. Sultihan dito lang naman kinabuhi ko na o isang ko kaya o bilit naman kinabuhi. Disgrasya minang kalawasan. So pagmali sa pulong sa Diyos, isang wala ni kita na ang estado sa kinabuhi sa tao. Dato mag-imol ay alam mo kulay alam, wali nang sinasabi. Kung yung kinisisyonan, wala yung kondisyon, wala mga kiksunan, doon ay ingon. Iskola sa bayan, iskola mga kiksunan. Gingon ko sa maong iskola. No! Ilang sa, no! Hallelujah! Willing ko magamit ni mo. Willing ko, Lord, na mulasin mo mga pulong. Unya, ako lang hangyo ni mo Ginoo. Basta sa syudad lang, pili lang sa pamagkina. Hindi ko siya pero nag-mission. Sa syudad lang, hindi sa mga kabukilan. Pahalag mag-ukit man. Pahalag kung sa man nadapit tayo mo. At tuhan mag-exona. You are being mandated to preach the word. Sa panahon, natawgon ka sa Ginoo, Pastor Elmer. Praise God. Hallelujah. Ang buot pasabot mo, kini, nga bisag asang dapat buwato ka, bisag kapoy wata na himo, kamo ang mandit na lumakisunan, ang sultihan, bisag makinaon sa man ang panahon, bisag on sa man ang magibati, basta mutuman ka lang sa sumog sa Ginoo, na iwan ang pulong, ingnon taga, garantihan taga base sa pulong sa Diyos, ang Diyos manalangin sa imong kinabuhi. Manalangin ang Diyos sa imong ministry, ito bali mag-isulti din. Preach the Lord in season and out of season. Kaya, kung sa bagyo, giingon pag-idiri nga, enjoy long suffering. Oh no, enjoy hardness. I have fought a good fight and I have finished my course and I have kept the faith. Knowing akong ibiling kini ang mga message na kasapal. Ingon siya, I have fought a good fight of faith. Wala na trabaho ka sa ministry. Ang ministry o na akong battlefield. Kaya sa maong battlefield, sa Diyos na doon tayo kalipay sa Panginoon, Lord, salamat kining maong kalwasan na ako karoon na batunan. Mga igsoon, walay lain niya na dili sa bertod sa reliyon, dili sa kinsang tauhana, dili sa doktrina tugma sa mga tao, kung dili pinaagi sa inyong pagkain ng sakto. Diba sa Diyos? Pangin matche, hangtod sa katapusan, lahat sa rin, and the apostolic. Subay ka na nagtungod, nabanwa na, uyasan man ko, isang disko ng tato, uyasan man ko, kawarbali naman tato, ano ba naman, ibalik man yung spiritualya, ibalik sa katalikod na naman, ano ba na, at Iglesia ni Cristo na. Kaya, ang result pa kayo ng Iglesia na Cristo. Please, church, please, ministers, the moment we receive this calling, we are being mandated to start, to fight, to start, to finish, and to keep the job. Amen. God bless you. Ano na istorya ka natong tanan, siliras pagsugod, ang pagtinguhan nato, kundi antod sa katapusan. Dahil ko ng Diyos, without much further delay, mga kaigsunan, let's proceed for installation proper. I call on Reverend Jonathan Maxilo, who will install as well. Everybody shout, praise the Lord. Amen.
my task today is to give the responsibility and duties of the pastor na mag-install karon. Pastor Elmer Balipatro. Salamat po sa Ginoo nga he responds sa call, Ginoo, tawag. Amen. So, ang pagtawag sa Ginoo nga kaisunan, dili ang nasulat mara. Kundi, ipili kita sa Ginoo, distin kita nga mo lead sa mga katauhan niya. Kundi basta-basta ni mga kaisunan, dili nga awang tawag ni mo, kundi ang Diyos yun ang tawag nato mga kaisunan. Amen. Sa kalibutan, nagka-qualification na ma-apply kang trabaho. Amen. Nagka-natanan mong mga doctorate, mong mga masteral. Pero diya sa Ginoo makisong qualification mo at kinuha katutong diya sa Ginoo kinuha availability. Nagkamang na bright sa kalibutan pero dili available. Amen. Pero di na siya manaway, dili po sa iyang kagalingon o opinion, kundi kailangan sa pulong sa Ginoo. Ano man, katong ipasihan sa kagsuan, ang pulong sa Ginoo, sa pagsakton, sa pasaway, alam sa pagmatuto, nato sa pagkamataro. Amen. Praise the Lord. So, mahal ng responsibilidad sa pastor, kasuportahan ang mga membro, financial sa spiritual o usapang na aspito ng Luzon. O sa mga membro, ang inyong responsibilidad sa pastor, na ang pag-suporta sa inyong pastor. Amen. Hindi lang sa spirituanon, kundi sa financial, suportahan po ninyong Luzon. So kahit yung pastor, Luzon, dapat mo ng YouTube, daghang mga binabira ang pastor, kasi nagwali o tithes. Binabira sa kuwan, pero nasayot ko nga si Pastor Elmer, ginasuportaran sa mga membro. Amen? Praise the Lord, hindi makita karon ang pasuportar sa mga membro ng Luzon. Panahon sa iyang kagulanan, panahon sa kalipay. Amen. Suportahan nato ang atong mga pastor. Praise the Lord. So, ang na makaiso, panahon sa kining ginalibak nitong pastor, ipinsahan ninyo. Inendili na ingon nga inyohang nilugap na inoon mo. Ipinsahan ninyo yung pastor. Unang ingon sa duwa nga protect yung president. Juan Mantua. Protektaran ninyo ang inyong pastor. Praise God, sinunsa pa rin mga support so liha, mga kaisunan. Protektaran ninyo yung pastor. Amen. Panahon sa birthday niya. Amen. Panahon niyo ng pastor. Pagdaan ng ginong atos na. Protektaran ninyo mga kaisunan. Amen. So, salamat sa Ginoo. Maganto tama kaisunan sa ito ang installation wrapper. Praise God, akong itanabay si Pastor Elmer sa pag-tindog ubang ini. Praise the Lord, mag-offer ta mga kaisunan o natawag na mga pangamoyo. Praise God. So sa installation wrapper, akong ihatag sa akong pinalangang bishop. Praise God, Bishop Ricardo Concepcion. Ang mga members, pwede po hindi po din pastor Elmer, medyo ako po siya. Pag-install ka Pastor Elmer, duhang diri ka butama niya patuno. Number 1, pinatawag niya siya ng official delegated authority. I sing your praise. So again, down at your feet kayo. At hindi kinanap, at hindi kinabay ang kongregasyon sa pag-isa sa inyong mga kamot. Kongregasyon, isa na katinapay. I sing your praise. I sing your praise. Hallelujah, hallelujah. For there is no
Catholic Church in Escalante City. Lord, today we invoke the presence of the Holy Spirit. And we declare victory, Lord God, for the ministry. We declare for more souls. We pray, Lord God, for the and to feed the sheep more. Hallelujah. As we lay our hands upon this brother, Lord, we pray for blessing. We pray, oh Lord God, hallelujah. Jesus, praise God. Let this brother will be used for your glory and honor. I pray also, Lord, we pray also, Lord, for Sister, the wife of Sister Karen, the wife of Pastor Elmer. Hallelujah. We know, Lord, how hard is the responsibility of a wife of a pastor. Hallelujah, Lord. But thank you that you give her, oh God. I pray, Lord, for the extra strength to be given upon her, Lord God. That every time, Lord, that you will support the ministry of her husband, Lord, they can work together, hallelujah, hand in hand, for the expansion of the ministry and for the glory of the church. For your glory and honor, we pray, O Lord God, hallelujah, to bless us. Yes, Lord. Back up the ministry of Bishop in Jesus' name. Come on, let's clap our hands together. Our newly installed pastor in General Church, Pastor. Church members. So, ang pagkalantaw na po sa church, ang vision, una, to preach and teach the gospel. In such a manner as to reach the youngest child, to draw of the greatest sinners, and to challenge the most ostentatious of sins to trust and obey Jesus Christ as Lord and Savior. So, ikaduha, to lead God's people. Usapan ng natala ng mga members na backslide, na luya, so at doon, o i-guide, lagi sa pulong sa Ginoo. To lead God's people by example into righteous living, tithe giving, and holy worshiping. Muna siyang ako pagkulantaw, ang vision sa atong church. Then, para sa message sa church, ang ako ang pagpangamuyo sa Ginoo nga labi na sa mga members nga gikan sa Tamlang, no, nga inaot nga samtang nagapangita pa ko mga members diri, nagka-reach out ta sa kalag. So kinahanglan gibug support, dili lang ako usa ka tiil, daghan ta mga tiil nga gihimo sa Ginoo. Lakat kita, daghang kay lakaton ang tuhantud sa Marcelo, no, daghan gyud kayo ang atong lakaton. Nalipay gid ko sa Ginoo nga mas diri pabor kay gamay kay dili gamay dako tungod kay daghan pa kay mga barangay sangko sa Don Salvador. Tiil na lang ang pangamuyo na ko sa Ginoo nga mao imong tandog ng lakat mi. Kay ang sa upat ka buwan ng lakat, tulo pa mi ang lakat. Ang una na ko nga members pag umangkon ni Sir Karen, gihangyo ginako nga manglakat kita Brother Patrick, so nalakat mi balay-balay. No? Sunod kay nununaan ako ang wali ni Pastor Ayan sa last night sa camp. Bahala mo sabuwag ta sa pulong sa Ginoo, asa man nga yuta, pero akong gipangamuyo good swell yun. So, tubog siya mo anhigit sa tiilan sa Ginoo. Wag ko nang